Sumanloloko ka pala, sasakyan kita. Grabe, sobrang laki yung kay Francis, oh. Grabe. Pang one time talaga mga kalab. So ayan, medyo nagka-problema kami dito. Diyos ko Lord, magsasagwan kami mga kalab. Sobrang layo pa nun. Hi mga kalab! Ako po pala si Ulysses ang bayot nga kiatra dili igahat. Ako din Sponges, ang gwapo pero diyoso. And we are the Fernoli Love Team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. So ngayon ay gagawa na naman kami ng suman. Yes, suman na kamote. Ayan, masarap yung lulutuin namin ngayon. Wow. Ibang putahe na naman yung ating iluluto para makita nyo talaga kung ano yung proseso. So kailangan nyo manood. Yes. Yan. Din syempre kasama namin si Giselle. Ayan, ayan, so hindi pa siya umuwi sa bahay nila kasi nagandahan si Giselle dito, di ba? Kasi madaming bata doon sa kanila pero mas nag-i-enjoy siya kapag nagva-vlog kami, di ba? Yes, so yun mga kalab. Yes, so ayun mga kalab. Ano pang hinihintay nyo? Tara para kumuha tayo ng ingredients. Yay! So ayan, just keep on watching. So ngayon mga kalab is, kailangan natin ng itak mga kalab para makakuha tayo ng niyog. So, tinatawag namin dito yung itak ay sanggot pala to sa tinatawag sa Bisaya. So tara na, let's go! Kukuha natin yung niyog! Oh no! So ngayon, dito na tayo kukuha ng dahon ng saging. So ito ating kukuhaan. Kung kukuha tayo ng dahon ng saging makalab, dapat malinis makalab. Parang ganito makalab, oh. Ganito kalinis makalab. Ganito kagwapa yung saging namin dito, dahon. At siyempre hindi to sa kapitbahay namin, sa amin to. Yes, sa amin to mga kalab kasi ayun yung bahay namin. Ayan yung fish pa namin, di ba? Wow. Sa aking papa. Di ba dapat kailangan kapag kumuha ng dahon ng saging, dapat parang walang mga ganito na parang nabubulok. Parang ganyan, Bino? Oo. Huwag kunin ang ganyan. Dapat ganito, dapat parang plain lang siya. At siyempre mga kalab, wala naman tayong banibitawan ng wala tayong unas mga kalab kasi sobrang basa na. So ito na natin gagamitin. Dahon ng niyog. Parang ganito mga kalab, oh. Ito kasi hindi ito mabasa. So para saan yan, B? So ito yung gagamitin natin para parang ganito ba? So susunugin natin yung ganyan. Sa Bisaya pa ihawb na to yung. Yes, ihawb na to sa Bisaya pa. So yung ibig sabihin nun, kailangan susunugin ang dahon ng niyog yan. Tapos kapag umapoy, tsaka mo na itatapat yung dahong saging sa may apoy. Pero bawal sunugin makalab. Basta makikita nyo yan mamaya. Dito tayo kukuha makalab. Parang ganito. Ayan. Din dapat ang kukunin na dahon ng niyog, dapat yung patay para mas umapoy talaga. Hindi kasi mas masyadong umapoy yung color green. Dapat ito talaga ang kukunin para umapoy agad-agad. Madami pala yung gagawin natin, be. Basta makita lang niyo mamaya. Yes, din syempre mga kalab, dadamihan ng siguro namin kasi bibigyan din namin yung aming mga family. So ayan, sisindihan na natin yung lukay makalab, dahon ng niyog. So ayan mga kalab, bumuha na dito sa aming kinukuha ng dahon ng saging makalab. At siyempre dinarakutan ko na yung niyog. So ngayon makalabis, kukunin natin to yung dahon makalab. At siyempre, yes, yung mga buko-buko is hindi na to magagamit. So ilagay na natin yung sa gitna, sa kilid. So, ganun lang makalab. Oh. Ayan yung kukunin natin. So ayan, ito na pala yung dahon ng saging makalab. So ngayon, pinapatupin na namin ito mga kalab para hindi masira mga kalab, para relasyon na, para hindi masira. So ngayon mga kalab, pupunta na tayo sa gitna mga kalab kasi kukuha tayo doon ng niyog. Kukuha tayo ng 3. Let's go. So ngayon mga kalab, kukuha tayo ng buko mga kalab para ipalaman natin sa ating suman. Let's go, dito tayo kukuha. Hindi sa iba ha, dito tayo kukuha. So ayan, meron na kaming 4 na buko. Babalatan na lang dito ni Francis yung buko para hindi na mas mabigat kung dadalhin na yan sa bahay. So ayan, kukuha na tayo ng niyog. Let's go. So
ayan, andito na kami sa bahay. And din syempre, meron kami ditong kamote. Ayan, tignan nyo, sobrang napakalaki ng kamote. Kung nakikita nyo mga kalab, nung unang kinuha namin na kamote, kung malaki yon, mas malaki pa ito mga kalab, diba? And then syempre, meron kami ditong niyog. So, ito, tapos, meron din kami ditong buko. Ayan. So, kaya merong buko. Kasi, ito yung gagawin namin. Kung sa Bisaya pa, bukayo. Yes. Ayan. So, hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan. Pero, ang pagkakaalam ko, bukayo, makalabasta yan. So, bakit meron kaming bukayo? Ay dahil ito ay ipapalaman namin sa aming suman. Ayan. So, makikita yun yan mamaya. Mag-struggle kami dito, mga kalab, sa pagbalot ng suman. Diba? Kasi hindi kasi kami medyo marunong maglikit kung sa Bisaya pa. Kasi yung marunong kasi sa amin dito, yung family lang din namin ni Francis. Ayan. So, kami is hindi pa. So, makikita nyo din yan mamaya. Kaya wag kayong umalis. Ayan. So, ngayon, ang susunod na gagawin natin is ito. Ano mong gagawin natin dito, be? Pakpakan natin yan. So, babalatan natin. Tapos, pagkatapos pinabalat, be, gaganyanin. So, meron din tayo ditong bangguran. Ayan. Kung hindi madali ang paggawa ng suman dahil madaming proseso, mag-expect na tayo na siguro mga ilang days tayo matapos nito, di ba? Kasi sobrang talaga madaming proseso. So ayan, tapos na pala namin binalatan yung kamote. Ito na yon, hinugasan pa namin mga kalab. So dahil nahugasan na namin yung kamote, so babanggurin na namin mga kalab. Itong gagamitin namin yung pangbanggod. So ayan, kung sa Bisaya pa is banggod, ayan, babanggurin namin yung kamote para mas maging siya mga kalab, para maghiwa-hiwala yung mga nabuo na kamote. Ayan. Kami ni Giselle yung magbabanggod, ganyan. Kung comment below kung anong Tagalog yan sa banggod. Ayan, bangguran. Ayan. Di ba, Bino? Yes, ito yun. So, ngayon, Be, dahil while na nagbabanggod kami, so ano yung gagawin mo? Ako yung magluluto sa palaman sa ating suman. Yes, so, lulutuin niya yung buko, di ba? Yes. Para gawing palaman ng aming suman. So, ayan, babangguran ko na yung kamote. Siyempre, makalab, nakakamiss ang gawain ganito, di ba? Kasi nung nasa bukid kami, ginagawa namin to, tapos ginagawang suman. Kaso nga lang, hindi kamote yung ginagawa namin, kundi yung kamuting kahoy. Ayan. Sobrang hirap gumawa ng suman. Kailangan mo talaga ng 100% na effort, di ba? Ang daming proseso, pero worth it naman kasi kapag tapos mo nang gawin, syempre, masarap ang suman. Ayan. At siyempre, ito namang niyog, so ating bibiyakin na rin kayo para makaluto tayo ng palaman sa suman. Mas maganda makalab ng ating suman makalab, mas may palaman na bukayo makalab para mas masarap yun. Kaysa naman sa suman nga walang palaman. So ayan, ito pala yung niyog. At ito din yung buko makalab, tingnan nyo. Ihahalo natin dito makalab sa niyog. At siyempre, kukuha din tayo ng konting kamuti lang. Malinis to ang aking kamay makalab ha. Lagyan natin ng asukal. So, ayan, meron na tayo ditong gagawing palaman ng suman. So, syempre, ngayon, para makaluto tayo agad-agad, diba kasi sobrang lakas na ng ulan. So, syempre, dito muna natin to lulutuin itong palaman ng suman. Dito sa aming mahiwagang gasol. Ayan. So, mamaya na tayo magluluto dyan sa labas ng aming bahay. Ayan. Hihintayin lang natin na kumulo yung ating palaman ng suman. So, ayan, ito na yung ating dahon ng saging. So, syempre, hahatiin natin ang mga ganito mga kalab. Ito yung ibabalot natin sa kamote mga kalab para makagawa tayo ng suman. So, ayan, ito na pala yung ating kamote. So, ating lagyan na natin ng asukal. At naluto na din yung palaman natin mga kalab. Sabay-sabay silang dalawa na natapos. Yes. So, ayan, medyo sticky na siya.
So, ngayon mga kalab, isisimulan na nating ibalot yung kamote natin na nilagyan ng asukal dito sa ating dahon ng saging. So, ayan. I'm so excited at sana hindi palpak. So, ganyan. Ilalagay mo lang siya mga kalab. Akala mo talaga kung magaling gumawa. So, ganyan mga kalab. Nilagyan ni Francis ng palaman. Diba? Ayan, kukuha tayo ng palaman. Ayan. Tignan nyo mga kalab. Tada! Tapos, ilalagay natin sa gitna. Ganito lang mga kalab. Pagkatapos, ibabalot na natin siya mga kalab. Parang i-roll muna natin siya para mas okay yung pagbalot niya. Oh my gosh! Ito talaga yung pinakahirapan ko bumalot mga kalab kasi hindi ako marunong. Asan yung sayo? Ipakita mo. So, ayan. Grabe, sobrang laki yung kay Francis. Tignan nyo. Grabe. Pang one time talaga mga kalab. So, sana hindi maging palpak itong sa akin. Napakahirap naman kasi. Ito matoy po yung movie eh. Tignan nyo mga kalab. Diba? Wow. Tak. Yung kay Francis mga kalab, parang pang ano talaga. Taran! Wow! Marunong ako. So, i-compare nyo kay Francis at sa akin. Alam ko na nagandahan kayo sa akin, pero alam ko mas pipiliin niyo yung kay Francis ka, diba? Kasi sobrang dami. Ayan. Grabe, sobrang laki yung sayo, Bin, ah. Naku, nakakahiya naman ibigay yan sa family namin, diba? Sobrang laki. Lakihin natin makalab para mas mabilis natin pa matapos to. Tignan nyo yung kay Francis Makalab, grabe, insa naman ni B. Tignan nyo Makalab. Kaysa sa akin Makalab na sobrang liit. Diba? Saan kayo bibili? Dito sa mamahalin o sa ano lang, mas mura? So, I hope sa mga nanonood dyan, huwag na lang kayo mang-bash ha. Tumawa na lang kayo dyan kasi ang palpak ng paggawa namin ng ng suman. Suman, loloko ka pala. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan. Suman, suman. Ito na yung ating napakahiganting suman sa balat ng lupa at sa balat ng langit. Ayan, so syempre mga kalab ngayon ay ilalagay na natin to sa kaldero. Ayan. Ito na yung aming suman, loloko ka pala. Ayan. So lalagyan na naman natin ng tubig at langis. Di na magkaya pang lumipad. At ang nangyari ay nahulog, ngunit parang tubig. Si manloloko pa pala, sasakyan kita. So, dapat mga kalab, lakasan natin ng fire. A few inches later. Tadaan! Wow! Uy, parang nangangamoy sunog na. So, ayan. Nangangamoy sunog, B. Nangangamoy sunog, B. Paano na yan? Okay lang yan. Ating hahabuaon na ito na. So, ayan, nangangamoy sunog. Nangangamoy sunog ang aming suman. So, ayan, hindi pala nasunog yung aming suman. So, yung nasunog mga kalab is yung dahon ng saging. Ayan po, diba? Nangingitim yung aming kaldero. Dahon lang pala. Dahon lang pala yung nasunog. Akala namin yung suman na talaga namin. So, ayan. Ngayon, ang sasakyan namin papuntang Bandol is itong aming pambot. Ayan. So, ayan mga kalab. Here we go. So, ayan, medyo nagka-problema kami dito. Ayan, nandito na kami sa gitna kasi yung busing kasi sa pambot namin is nasunog daw siya. Ayan, nagulat kasi ako kung bakit while nag-a-under kami, yung pambot kasi namin para siyang nag-vibrate ng malakas. Iyon na pala yung busing daw sa pambot namin na nasunog daw. Ayan, problema kami dito. Diyos ko, magsasagwan kami makala. Sobrang layo pa nun.
Totoo ba magsasagwan tayo? Tagwan lagi may magsabi. Wala, kinuog ko. Magsasagwan nga kami mga kalab. Ayan. So, ayan. So, ayan. Dahan-dahan lang po yung pag-andar ng aming pambot. Baka kasi kapag ina-andar siya ng malakas, ayan na siya mga kalabakas, masira na naman yung bossing, di ba? So, pwede pa siyang ipa-andar pala, pero mahina lang talaga. So ayun, nakarating na kami mga kalab. So ngayon, pupunta kami sa kuya ko kasi ibigay namin yung suman. Hey, Jay, sige na. Nasalamat. So ngayon is papunta kami sa bahay nila Giselle, sa kapatid ni ni Francis na Geraldine. Ayan, dahil isa sa uli na namin si Giselle sa kanyang mama. And then syempre, yung suman is ibibigay na din namin doon sa mama ni Giselle. So let's go. Ayan, magugulat talaga sa Geraldine. Nagbudbud bigyan na mong ikuan sa vlog. Hi, Andy. So ayan, nakarating na kami sa bahay sa aking mama mga kalab. So ibibigay na namin yung suman. Pundol. Nagdag ko kaya. Here. Klaros na sana all. Mag-ilong. So, ayan. Nandito na kami sa bahay namin. And then, syempre, mga kalab, na ibigay na natin lahat ng mga suman. Yes, suman. Then, bukas ko na lang ibibigay yung kay mama. Ayan. So, ayan mga kalab, I hope na meron kayong natutunan sa vlog na ito kung paano gawin ang suman na kamote. Ayan. Yes. Then, pasensya kung yun lang po yung ipakita namin sa inyo. At least, ginawa namin namin yung best ni Francis, di ba? Ginawa namin lahat mga kalab para lang mapasaya kayo namin mga kalab. Yes. So, ayan mga kalab, bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Friendly Love Team na nagsasabing dapat love, love!